ستتزلزل الأرض إن شاء الله تحت أقدامه. إن مع العسر يسرا، علينا أن نبقى صامدين في الميدان. نحن أهل الصمود، لا يفكرن أحد أننا سنغادر مواقعنا وبنادقنا وستسقط إسرائيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon ngayon. So matapos po ang mahabang laban sa pagitan ng mga sundalong Israeli laban po sa mga teroristang grupo ng Hezbollah dyan sa Lebanon, parang nagkaroon po ng pagbabago sa ihip ng hangin kahapon nang biglang maglabas ng video message ang Deputy Secretary General ng Hezbollah na si Naim Qassem. Sa kanya pong speech, ipinihiwatig po ni Qassem yung kanilang pakikiisa na magkaroon ng tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ito po, pakinggan po natin siya. نحن لنا ملء الثقة بقيادة الأخ الأكبر الأستاذ نبيه بري. أنت الأكبر بنظر سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، واعلم أنك الأخ الأكبر بنظر كل حزب الله. هذا أمر لا يمكن أن يتخطاه أحد. نحن نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري بعنوانه الأساس، وهو وقف إطلاق النار. وعلى كل حال، بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تناقش وتتخذ فيها القرارات بالتعاون. لا تستعجلوا على تفاصيل، والمبدأ لم ينتهي بعد. وقبل وقف إطلاق النار أي نقاش آخر لا محل له بالنسبة إليه. So ayan, narinig niyo po siya, no? Actually, ito pong sinabi ni Qassem, ito po'y bilang pagsuporta sa ceasefire na isinusulong po ng isang Lebanese politician na nagngangalang si Nabi Mustafa Berri. Si Berri po, para sa inyong kaalaman, siya po ang pinuno ng Amal Party dyan sa Lebanon, na isang partidong binubuo ng mga Shiite Muslim. At sinasabing siya din yung pangunahing personalidad sa likod naman ng pakikipag-ugnayan sa mga Western countries sa pagkakaroon ng tigil putukan. Pero kung napakinggan ninyo yung sinabi ni Qassem dun sa pinlay natin kanina, kapansin-pansin na hindi po niya binanggit yung ceasefire sa Gaza. Ito kasing Gaza ceasefire, ito po ang isa sa mga pangunahing kondisyon para matigil ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang partido, no? Especially ng Iran at saka ng Israel. So hindi niya binanggit. Kasi kung matatandaan natin, isa yan sa mga original na kondisyon para matigil ang labanan. Not only between Israel and Iran, but also between Israel and Hezbollah. At ganun din marahil sa iba pang mga network ng Iran, ano? Pero hindi nga nabanggit ni Qassem. So nang marinig po ito ng White House at saka ng Israeli government, ang interpretasyon nila dito kumbaga, nagpapakita ito na ang tigil putukan na kanyang hinihingi ay para lang sa labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel dyan sa Lebanon. So ang tanong, nanghihina na ba ang Hezbollah? Nasisira na ba ang kanilang moral dahil sa pagkasawi ng kanilang mga lider, kaya ngayon ay nagpapahiwatig na sila ng tigil putukan? Pero syempre, hindi naman aamin ng Hezbollah na gano'n, di ba? Hindi naman nila sasabihin na humihina na sila ay nade-demoralize na, ano? Pero alam nyo ba na mayroong mga report na lumabas na pine-pressure na daw ng gobyerno dyan sa Iran yung kanilang mga galamay na Hezbollah?
Napapansin kasi ng gobyerno dyan sa Iran na humihina na ang puwersa ng mga Hezbollah na para bang kailangan muna nitong magpahinga, kumbaga mag-recharge. So ito yung isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit biglang nanawagan ng ceasefire itong Hezbollah, no? Pero alam nyo, sa kabila ng ceasefire na hinihinging nito ni Qasem at ng kanyang grupo, aba, nagpakita pa rin ng pagiging matigas ito si Qasem. At kumbaga walang halong pagpapakumbaba na nakita sa kanya. Nagmatigas pa rin siya at sinabing itutuloy nila ang gera kung hindi ihihinto ng Israel. Kung hindi hihinto ang Israel, itutuloy nila ito at sinisigurado nila na tatalunin nila ang Israel. Ito, pakinggan ninyo ha. أنا أحب أن أطمئنكم إمكاناتنا بخير وما قاله العدو عن أنه طال إمكاناتنا وهم إن تابع العدو حربه فالميدان يحسم ونحن أهل الميدان ولن نستجدي حلا اعلموا أن هذه الحرب هي حرب من يصرخ أولا نحن لن نصرخ سنستمر وسنضحي وسنقدم وإن شاء الله تسمعون صراخ العدو الإسرائيلي ستتزلزل الأرض إن شاء الله تحت أقدامه إن مع العسر يسرا علينا أن نبقى صامدين في الميدان نحن أهل الصمود لا يفكرن أحد أننا سنغادر مواقعنا وبنادقنا وستسقط إسرائيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayan matapang pa rin si Qasem. Pero syempre hindi naman nagpasindak si Netanyahu dyan. Hindi nagpasindak ang Israel. At sa halip ay pinagbantaan ni Prime Minister Netanyahu ang Lebanon na ito po ay matutulad daw sa nangyari sa Gaza. Kung papaanong nawasak ang Gaza, ganun din ang mangyayari sa Lebanon. At nanawagan siya sa mga taga-Lebanon na mag-aklas na sila o magrevolusyon na laban sa pamunuan ng Hezbollah para makabalik na o maibalik na yung dating kaayusan ng kanilang bansa. This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago, but the country that actually conquered Lebanon is not Israel, it's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win. And Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people.
Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. Alam nyo mga kababayan, hanggang ngayon po kasi ay hati pa rin ang opinyon ng mga mamamayan dyan sa Lebanon tungkol sa Hezbollah. May mga Lebanese na naniniwala na ang Hezbollah ay nagsisilbing depensa nila laban sa panghihimasok ng ibang mga bansa, especially ng Israel. Kumbaga, ito yung lumalaban para sa interes ng kanilang kalayaan. Yun ang tingin nila. Pero sa kabilang banda, marami pa rin naman ng mga Lebanese ang tumututol sa impluensya ng Hezbollah sa kadahilanan naman na ang tingin nila dito ay isang estado sa loob ng estado. Kumbaga, it is a state within the state. At ito yung nagpapahina sa gobyerno ng Lebanon dun sa legitimate government nila. In fact, ang mga Hezbollah ang pinaniniwalaan na pumatay sa isa sa mga pinakarespetadong presidente dyan sa Lebanon, si Rafik Hariri. So kumbaga, ayon nga sa mga pag-aaral, is talagang divided pa rin ang Lebanon pagdating dito sa kanilang pagtingin sa Hezbollah. At yun po ang nagpapahirap para maisakatuparan sana yung revolusyon laban dito sa mga teroristang ito, no? Samantala, ayon naman sa ambassador ng Israel sa United Nations, meron daw ilang mga kondisyon kung nais ng Hezbollah na itigil ang putukan. Although sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na itutuloy nila at talagang wawasakin nila ang Lebanon kung hindi mawawala itong Hezbollah, meron mga kondisyon kasi na binanggit itong Israeli ambassador dyan sa UN. At ang kondisyon is dalawa. Una, ihinto na ang pagbobomba sa mga civilian sa Israel. That's the first condition kung gusto nilang mahinto. At pangalawa, kailangang umatras ng puwersa ng Hezbollah hanggang sa hilagang bahagi ng Litani River. So napakalayo nito, it is northern part na. Although ganun kahaba ang Litani River, but the northern part is very far from Israel. Napakalayo na nito. So ang gusto ng Israel lumayo kayo hanggang dun sa pinakadulo ng Litani River, no? If Hezbollah wants the situation to de-escalate, it's very simple. They have to do two things. First, they must immediately stop shelling our civilian communities. Second, Hezbollah must withdraw to the north of the Litani River in accordance with UN Resolution 1701, was adopted here in the Security Council in 2006. Until that happens, Israel will continue our operations to degrade Hezbollah's terror network. So yung speech ni Qasem kahapon na siya'y humihiling ng ceasefire, parang isang hangin lang na nagdaan. Bakit kanyo? Kasi bukod sa binaliwala ito ni Netanyahu, nagpatuloy pa rin ang Hezbollah sa pagbomba sa mga civilian community dyan sa Israel. Sa katunayan, kahapon matapos i-ere ang ceasefire na sinabi ni Qasem, mahigit 100 rocket, mahigit 100 rockets ang pinakawalan ng Hezbollah sa Israel na tumama dyan sa lungsod ng Haifa. Na ang sabi sa mga ulat ay ito na raw ang itinuturing na pinakamalakas na pag-atake ng Hezbollah sa Israel mula nung magsimula ang Israel-Gaza War. So maraming nasira itong rocket attack na to ng Hezbollah. At galit ngayon ang nararamdaman ng mga mamamayan ng Israel laban sa mga Hezbollah. And in fact, they are much supportive pagdating dyan sa ginagawang pakikipaglaban ng kanilang gobyerno. Actually, everybody's saying like, keep the war, let's finish it for real. We don't have any problems to go to the shelters every time, it's okay. So yung mga balita na lumalabas na naririnig natin na ang Hezbollah ay umatras na, this is fake news. Hindi po yan totoo. Kasi hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin naman yung labanan dyan
So I think hanggang dito na lang muna ang episode na ito at maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Magandang araw po and God bless.